And finally, na pagkatapos ng Christmas at New Year na nag-celebrate na kanya-kanyang pamilya, eto at magkakasama na ulit kami nila Diday. Plus, may bonus pa na muli kong mamimit yung family ni Diday. Pero bago nga kami umalis, syempre hindi ko makakalimutan gumamit ng Beauty White Soap ng You Glow Babe. Dahil ang sikreto sa magandang effect ay ang consistent mong paggamit. At talagang masasabi ko na ang Beauty White Soap ng You Glow Babe ay talagang matipid. Na sa halagang 33 pesos ang isa, may makakatulong para mag-lighten ang ating mga skin. Dahil ang Beauty White Soap ng You Glow Babe ay merong 10 times power whitening at may micro-peeling effect. At eto ang totoo, walang filter yan. At mabalik nga tayo sa magandang balita. Pagkatapos nga ng Pasko at New Year na nag-celebrate kami sa kanya-kanya naming pamilya, eto at finally at makikita at makikilala ko na nga ang lola ni Diday. At syempre masaya ako na muli kong mamimit yung papa ni Diday. At papunta pa nga lang kami kung saan kami magkikita-kita ng family ni Diday. May halong kaba at saya yung nararamdaman ko. Actually, nakakapag-usap naman na kami ng lola ni Diday. Pero hindi nga lang sa personal. May mga trabaho din kasi akong inaasikaso at hindi talaga nagtutugma yung mga schedule namin. At naiintindihan ko din naman na busy nga yung lola at papa ni Diday. Kaya ngayon na nabigyan kami ng pagkakataon para muling magkita ng papa ni Diday at personal na makilala at makausap ang lola ni Diday ay talagang masayang masaya ako. At sasabihin ko po sa inyo na katulad nyo ay marami din akong katanungan at kasabay nun ay marami din akong gustong malaman. At yun ang mga nasa isip ko bago kami pumunta dito. Pero nung makita at makilala ko na sila, lahat ng tanong at ng mga gusto kong malaman ay nawala bigla lahat sa isip ko. Dahil mas in-enjoy ko yung moment na mas makilala sila at pag-usapan yung masasaya lang. At lilinawin ko lang po sa inyo na hindi pinabayaan o hindi sinukuan si Diday ng pamilya niya. At naniniwala ako na walang magulang na matitiis ang anak. Siguro minsan may mga bagay lang na minsan yung anak pa yung sumusuway talaga sa magulang. At lahat ng pagkakamali at pagkukulang nila, sa huli na lahat nila nare-realize at naiisip na tama ang mga magulang. Na lahat ng sinasabi ng magulang ay lahat ng yun ay para lang sa ikakabuti natin. At dahil mga bata pa nga tayo nun, sinusuway natin ang kagustuhan nila dahil ang akala natin ay tama tayo at alam na natin ang lahat. At dito ako naging emosyonal nang marinig ko ang sabihin ng tatay ni Diday na hindi siya perpektong tatay at aminado siya sa mga pagkukulang niya sa anak niya. Dahil nagkahiwalay nga silang mag-asawa, ang lola na ni Diday ang nagpalaki sa kanya. At dahil bata pa nga si Diday nun, talagang may katigasan ng ulo niya. Hanggang sa nangyari na nga ang kinakatakutan nila. At dahil nangyari na nga at nandito na si Dave ngayon, tinanggap na nga nila at pinayuhan si Diday na doon na sa kanila tumira. At dahil bata at masyado pang ang mapupusok, pinilit pa rin niya yung akala niyang tama para sa kanya noon. At dahil hindi kumpleto at hindi detalyado noon ang pag-uusap namin ni Diday, nahihiya at humihingi ako ng pasensya sa buong pamilya ni Diday. At nang dahil sa video at bumasi ako sa mga sinabi lang ni Diday, ay nahusgahan ng buong pamilya nila Diday. Kaya talagang pinagtrabahuan ko na ipakita sa kanila na wala silang dapat ipag-alala at pagkatiwalaan nila kami na wala kaming intensyon na masama para kay Diday. At lahat naman ng mga hindi pagkakaunawaan, lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. At lahat naman tayo ay nagkakamali at walang perpekto sa atin. Pero bibigyan tayo ng pagkakataon para mabago ang lahat ng yun. Kaya sa pamilya ni Diday, maraming salamat po sa pagkakataon na makaharap at makausap ko po kayo.